anytime I'm invited to talk about Darna is always welcome. Si Darna po kasi ay mas mahaba pa sa pinakamahaba kong relasyon dahil nasa MA pa lang ako ay Darna ng kinakarir ko at hanggang nag-PhD po ako ay si Darna ang aking kinakarir. So, pag-uusapan natin siya ngayon. Sino dito mahilig manood ng superhero movies or mahilig sa superheroes? May mga mag-yes lang kayo. Ako po mag-ganyan kayo. Okay. So, sige. At least marami naman. Okay, that's good. That's good. Ayun, ma'am, na-transfer ko na sa iyo yung hosting. Thank you. Sa bagay kasi sa panahon natin ngayon, parang halos yan na lang yung pwede natin mapanood sa sinihan. Okay, kasi napakaraming superhero movies na lumalabas. So today we're gonna talk about one of my interests, which is the Filipino superhero genre, and of course we will be using Darna as an example of how to use post-colonial theory in analyzing movie texts. Kasi I think this is a film theory class din, no, Seymour? Okay, so meron po tayong dalawang minor objectives lang naman for today. So una siguro is pag-usapan natin ano ba ang post-colonial theory at i-identify natin kung gagamit tayo ng isang post-colonial theory tapos paano natin ito gagamitin sa mga pelikula or in this case, mga pelikula ni Darna. Okay. So, magtatanong lang muna ako, no? So, ano bang ibig sabihin na ang isang bansa natin ay isang colonial na bansa? Tayo ay mga Pilipino at alam natin sa ating history na tayo ay nakolonisa ng anong mga bansa? Makikita ko ba ang chat? Kung kasasagot kayo, ayan. Maraming sagot. Spain, America, Japan. Yes. Spain, Spanya, US, Japan. Naalala nyo kung gaano katagal? China raw. In fairness. Yes, please. Naalala nyo kung gaano tayo katagal kinolonize ng Spain? 333 years. In fairness, accurate. Amerikano, gaano katagal? 24 ba? Around mga 14 years. Mas matagal ang Spain, no? Pero mas sandali ang Amerika, pero marami itong naipamahagi sa atin culturally. Okay. Paano ba ang naging proseso ng kolonisasyon? Kasi importante na bago tayo mag-post-colonial, kasi kaya siya tinawag na post-colonial ay pagkatapos nating maging kolonyal na bansa, paano ba? So, okay. So, ang notion ng colonization always involves violence. Anong ibig sabihin nito? Walang kolonisasyon na peaceful. Okay? Ang kolonisasyon ay laging may kasamang pagpatay, maraming forms of abuses and violence. Kasi kailangang mai-assert ng isang makapangyarihang bansa ang kanyang kapangyarihan para mapasunod niya ang mga i-colonize na bansa. So sa atin, ang gagawin kong example is really more of the American rather than Spanish. No? So sa Pilipinas, ang colonization process ay tinawag nilang benevolent assimilation. Okay, so ano ba yung benevolent assimilation? Ito ay pagsakop sa isang bansa kasi dahil gusto daw nila tayong maging sibilisado. Okay? So, nais nila tayong tulungang maging sibilisado at para sa mga Amerikano, responsibilidad nilang maging, sila ang may responsibilidad sa atin. Okay? For us to transform from savages into a civilized people. Okay? So,
The notion of colonization is that it always involves violence. Mahabang usapan kung ang pag-uusapan natin ngayon pero ma'am, parang colony pa rin naman tayo. So hindi muna natin isasama kasi yan ay isang mahabang usapin din. Pero ano ba ang post-colonial theory? At bakit importante natin siyang pag-usapan? Kasi sa totoo, hindi ito masyadong na-i-discuss no, hindi ito yung mga typical theories na i-discuss sa ating mga klase. Kasi usually it comes at the last part of theories and especially sa critical theories. No? Pero mahalaga itong malaman kasi bahagi ito ng ating history at identity. Okay, so ano ba ang post-colonial theory? Ito ay reaction sa legacy ng kolonyalismo. Okay? Ibig sabihin, ito ay paano hinaharap ng mga dating nakolonisang bansa ang naging epekto ng kolonisasyon sa atin. Okay. So, para ba sa inyo, anong naging epekto ng kolonisasyon sa ating bansa? What do you think is the effect of colonization in our country? Kahit saan siya. Pagkawala ng national identity. Pagkawala ng national identity, development of culture, capitalist development, globalization, pagkagutom sa kapangyarihan ng mga tao, colonial mentality, wow, attachment sa religion. Wow, papasa na sila, Seymour. Papasa na sila. Okay na yung mga sagot. Cultures from different colonizers were assimilated in our culture and society. Tama, no? So, far-reaching yung effect ng colonization sa ating bansa. Ang post-colonial theory po, pag-a-assert ng boses ng mga colonial na mga bansa sa naging proseso ng kolonisasyon. Okay? So, marami pong mga post-colonial theorists, nagpakita lang muna ako dito ng tatlo. Ang pinaka-common dyan ay yung tinatawag nating Orientalism ni Edward Said. Sa simpleng paliwanag, ang Orientalism ay paano ba nire-represent ng Western cultures ang Eastern cultures. Okay, so halimbawa, yung mga Middle Eastern people, paano ito nire-represent ng Hollywood films? Would you know? Sa ating chat box ulit. Paano nire-represent ng, yan. Balbasarado raw. Balbasarado, okay. Naka-shades. Shades, okay. Antagonist, tama. Sketchy gumalaw, yes. In short, generally they are portrayed as the villains and terrorists. Diba? Parang ang peg ay lagi sila ang terorista. Okay. Ang mga Asians, paano typically pinapresent ng Western films? Singkit, yes. Sidekick, true. Tama, genius. So parang pag Chinese ka, lagi kang magaling sa math or science. Tama ba? Ayan. Exactly. Yeah. So that's what you call Orientalism, no? So paano tayo tinitingnan ng tagalabas or ng puti, paano tayo nire-represent sa kanilang mga pelikula. So tama, yes, always on the funny side. Especially, sino yung mga popular Asian comedians ngayon? Diba sila Kang Jong, sila Randall Park, ayan. Si Joko, yes. So, yeah. So these are examples of how Orientalism as a theory can be used to read or interpret movies. No? Yung isa naman ay yung tinatawag nating subaltern ni Gayatri Spivak. Ito ay medyo mahabang talakayan, pero yung pinakasimple ay, ang tanong ni Gayatri Spivak ay, does the subaltern speak? Ibig sabihin, nakakapagsalita ba talaga yung mga walang boses? At ano ang karapatan ng mga may boses na
ipalabas ang concern ng mga hindi makapagsalita. Kaya kung makikita ninyo dun sa picture, an African American, nakatakip ang bibig sa kanya ng isang white person. Okay, so ibig sabihin hindi siya pinagsasalita. Or kung pinagsasalita sila, o tayong mga colonized countries, it's always from the perspective of the West. In short, we are not given voices to speak for ourselves. So napakaganda rin nung teorya ng subaltern ni Gayatri Spivak. At isa ko pang bibigyan ng example ay yung hybridity ni Homi Bhabha. Yung hybridity ni Homi Bhabha, yan ang ating gagamitin ngayon sa pagbasa sa pelikula ni Darna or sino si Darna sa ating lipunan. So ano ba ang hybridity? Okay, bago yan, yan, meron akong mga tanong, no? So, how many images do you see in the painting? 5? Ay, okay, wow, ang dami nun. Tama. Okay. So, may 3, may 4, may 5. Okay. Paano mangyayari pag tinanggal natin ng isa dyan sa mga images na yan? What do you think is gonna happen if we remove one of the images? Like, if we remove, for example, the left face, what's gonna happen to the painting? Okay, so mawawala ng synergy, hindi balance, asymmetrical, nakaka-OC, tama. Kulang, okay? So overall, tama ba na ang pagtingin natin sa painting ay dapat lahat ng elements ay nandoon para ito ay maging kompleto? Diba? So, ito ang hybridity. Okay? So, ano ibig sabihin ng hybridity? Yan. So, what hybridity promotes is the agency and creative adaptability of the colonized and counters the assertion that the colonized passively accepted the colonizer's influence into their psyche. In short, ang hybridity, ang sinasabi niya ay paano nagre-respond ang na-colonized sa ginawang violence ng colonizer. Generally, pag inisip natin ng colonization, ang iniisip natin nawala ng laban ang colonized. In a lot of ways, that statement is true. But then also, we have to remember that sometimes because there is violence involved, there is power relations, akala natin hindi nakakalaban ang mga na-colonize. Pero sinasabi sa hybridity na yung mga na-colonize daw ay may power at may agency. And hindi natin possibly or hindi natin basta-basta tinanggap lang ng basta-basta ang naging impluensya ng colonizers sa ating kultura or sa ating bansa. Okay? So kaya kanina nagtatanong ko sa inyo paano kung may tinanggal ka dun sa painting? What will that make you feel? Some of you said parang hindi siya pwede, hindi parang may kulang, parang hindi kompleto. So ang hybridity ay tama, it is the mixing of two cultures and it is a combination of two cultures. Combination or the mixing, actually it's really more of how the colonized were able to assert their power over their colonizers. Okay, so yun. Oo nga, please pakimute ang mga mic. Ayan. So ngayon, paano mo gagamitin ang hybridity sa pag-aaral ng pelikula or sa pagbabasa ng pelikula? Okay. Ngayon, gagamitin natin siya sa pagbabasa ng Darna. No? Pero bago ang lahat, ayan, meron ba kayong, sa mga mahilig sa superhero dito, may paborito kayong superhero? At bakit niyo siya paborito? So, sino ang paborito niyong superhero at bakit niyo siya paborito?
Wow, Dr. Manhattan. Okay. Kahit local, kahit okay. Sige. Interesado ako dun sa sumagot ng Dr. Manhattan. Bakit siya? Antonio. Oo, kasi Dr. Manhattan is not a very mainstream kind of superhero unless you're a fan of Watchmen, di ba? So, yun. Bakit si Dr. Manhattan? So, iba, okay, Dr. Strange because always fan of the Mystics. Harley Quinn, okay, in her development arc, that's true. Agilus, okay. Deadpool, Endless Reasons to Die. Okay. So, for the Dr. Manhattan, he's the most nuanced character in comics. Okay, that's also true. Captain Cold din, because of character, okay. Siyempre si Ma'am Nansa, Captain Barbell. Logan, okay, Spider-Man. Yun, sige. Ano yung last na superhero film or series ninyo na napanood? Astro Boy, okay. Sandman, tama. Okay, what was the last superhero? Okay, HBO, Avengers, Defenders, Dragon Ball. Okay, Ghost. Okay, very interesting answers. Umbrella Academy. Oo. Very interesting answers. Sige. Ito naman ay tanong ko dun sa mga mga hindi nanonood ng superhero movies. Bakit hindi kayo nanonood? Or bakit hindi naging interesante para sa inyo ever ang superhero movies? Kasi hindi naman din natin ma-assume na lahat tayo ay mahilig sa superhero. So, yung mga hindi dito mahilig doon, bakit kayo hindi mahilig? Ba't hindi nag-a-appeal sa inyo? So, yes, imposible, minsan cliche, that is true. Appeal to Western fantasies and culture, okay. Okay, one man saves all. Totoo naman ang mga sinasabi ninyo. Very interesting. It gives false hope, yeah. Okay. This one is also true and we will address this later. Yung isang comment na karamihan kasi lalaki yung heroes and sometimes it's baka yung relatability of the character is very different. Okay. So ngayon, pag-uusapan natin, so gagamitin natin yung post-colonial theory sa pagtalakay ng superhero. Pero bago yan, sobrahan. What are the things or chismis that you heard about Darna as a character? Ina-assume ko na medyo lahat naman tayo familiar kay Darna, at least even the name. Okay, so ang tanong ko na lang ay, ano yung mga chismis or mga bagay na naririnig niyo about Darna as a character? Okay, so she's associated with the bato. Ano pa? Huwag niyo lang akong tatanungin kung sino yung gusto kong Darna. Dahil alam niyo na yung, marami dito alam na yung sagot. Si Darna ay copy kay Wonder Woman. Okay. Sagot ng Pinas kay Superman. Okay. OG Wonder Woman, yes. Represents the Philippines. She is a cliche of what a heroine should look like. Okay. Meron pa ba? Okay. Ano naman ang... Sige. Most recently... Okay, so that's also a good, yung pag-sexualize kay Darna. May Darna rin sa Southeast Asian countries. Okay, doesn't need a leading map. So kahit pa paano, medyo sa mga sagot ninyo, nakikita ko na familiar din naman kayo kung at least may idea, may inkling kung sino si Darna. So ngayon, pag-uusapan natin siya, gamit ang post-colonial theory, but also talking about the Filipino superhero as a genre. Napansin ko kanina sa mga sagot din na
when I asked about who are your favorite superheroes, there were a number of you who answered or who gave me characters which technically, once we understand what a superhero genre is, malalaman natin na hindi sila pwedeng ma-consider as a superhero. Okay? At the same time, may mga sinagot din kayo na mas pang-fantasy more than superhero genre. So yun ang ating pag-uusapan ngayon. No? At saan nag-fit si Darna doon sa tinatawag nating Western Filipino, sa tinatawag nating Western superhero genre. Okay. So, si Darna ay na-publish noong 1950s. Pero, ang kanyang pinagmulan talaga ay isang character na pinangalanan ni Mars Ravelon na Varga na create noong 1947. So medyo 1940s pa lang buo na yung character na Darna pero iba lang ang pangalan niya. Okay. Ang comics kasi ay dinala dito sa atin ng mga Amerikano, no doubt. So largely the notion of superhero is really an American genre. Okay. Hindi siya Asian, hindi siya European. Ang superhero talaga is mostly identified with the American genre. So, noong World War II, maraming comics ang dumating sa Pilipinas. Comics nila Superman, nila Shazam, nila Wonder Woman, nila Batman, kasi ginawa siyang reading material ng mga Amerikano. Okay. Yung mga Amerikano noon na nakadestino dito sa Pilipinas, napakalaking bahagi ng entertainment nila ay comics. Okay. Unfortunately, sa tagal ng comics, ang comics sa US ay nagsimula ng 1920s. Si Superman ay na-create ng 1920s, no? Walang masyadong sumiseryoso sa kanya. Okay? Dahil ang tingin sa mga superheroes ay pangbata. Hence, naiintindihan ko yung notion natin ng fantasy. Okay? Hence, the notion na pangbata kasi siya, hindi siya nag-a-appeal sa akin kasi nga, very fantastical yung dating. So, ang Darna, as we know it today, was first illustrated by Nestor Redondo. So, kailangan din natin tandaan na yung imahe ni Darna ay hindi lamang nanggaling din sa isipan ni Mars Ravelo, but also because he was illustrated by a illustrator, which is Nestor Redondo. So, marami nga nagsasabi na she is largely influenced by Wonder Woman and Superman. Okay? Yung Shazam, if you're familiar with the story of Shazam, may pag-uusapan natin bakit mas malapit si Darna doon. So, ang tanong natin ngayong araw na nakita ko naman tinanong nyo na rin kanina ay, anong ibig sabihin nito? Imitation lang ba si Darna? At tayo bang mga Pinoy ay puro imitation lang ang alam? Okay? So, nung ako ay nag-dissertation about Darna, isa ito sa aking major question, no? Na nakakapagod din kasi marinig na siya ay imitation ng foreign superhero. Pero hindi rin natin maitatanggi na siya rin ay produkto ng Filipino culture. Kaya para sa akin saktong-sakto yung notion ng hybridity. So, pag-usapan natin, ano ba ang Western superhero genre? Pag sinabi kasi nating genre, ito ay may mga elemento ang isang pelikula na nagbibigay sa atin ng idea kung anong klaseng kwento ang ating matatanggap. Okay. So halimbawa, ang pelikula natin ay melodrama. Anong mga common elements ang napapansin niyo pag melodrama? So anong meron sa pelikula pag melodrama? Kasi importante okay, kabit. Okay, not all melodrama naman has kabit. Pero sige, yeah. It's about the family, yes. Tama. What else? Okay, there is conflict and there's resolution.
appealing to emotions is, that's a primary motivation of the melodrama. How about pag sinabi nating action? Ano ang typical elements that you notice that's present in action movies? FPJ is may guns, may hindi namamatay na bida, it's a revenge plot. Okay, so in short, kahit hindi man ninyo formaling pag-aralan ng genre, alam ninyo na meron siyang mga elemento na kailangan nandun. Okay. Otherwise, pag sinabi mong action, tapos pagdating mo sa sinihan, puro patawa ang nakikita mo, may disconnect yung elemento ng genre. Okay? So superhero, ang superhero kasi lagi siyang naikakabit sa fantasy at sa action. Okay? At dahil naikakabit ng superhero sa fantasy at sa action, hindi siya nabibigyan masyado ng focus. Dito sa Pilipinas, yung mga naunang nag-aral kay Darna, lagi nila siyang kinaklasify as a fantasy genre or kabilang sa fantasy genre. So ang sinasabi ko ay baka dapat aralin si Darna ngayon bilang isang superhero and not just a fantasy. And so if we're gonna look at the superhero genre, there are 4 distinct characteristics. Ito ang nagdi-distinguish sa superhero genre. Ano ba ang origin story? Sa superhero genre, ang narrative is largely defined by what we call the origin story or storya ng pinagmulan. Okay? Sino nakakaalam kung paano nagsimula si Superman? Ano ang origin story ni Superman? In one sentence, kaya niyo yun. Destruction of Krypton, tama. Origin story ni Batman, let me see. Parents were killed in an alley. Okay, so alam nyo, origin story ni Spider-Man. Okay, bitten by a spider. So that's what origin story is. Ibig sabihin, ang superhero genre is typically identified by the origin story. So, kahit X-Men yan, kahit sino pa man yan, laging may origin story ang superhero genre. Powers. Ano ang power ni Iron Man? Paano siya naging hero? Anong powers ni Iron Man? Technology, okay. So in short, mayaman siya. Parang si Batman, di ba? Mayaman siya, super genius, tech and wealth. Si Wonder Woman, anong powers niya? Lasso, okay. She was born a god, so ang powers ni Wonder Woman ay super strength din. Superman. Ano ang powers ni Superman? Si Superman ay basically super strength, can fly, laser beam. Okay. So yun yung powers, no? Sa superhero genre, may 3 paraan paano ka magka-powers. Acquired, meaning ibinigay ito sa'yo. So halimbawa si Green Lantern, ibinigay sa kanya yung ring, kaya siya naging Green Lantern, no? Si Batman at saka si Iron Man, ang power nila ay yung access nila sa technological resources. At si Superman, ang power niya parang si Wonder Woman, this is something that is innate, meaning you're born with it. Okay, so meron kang innate, which means you're born with it. You can acquire it. Si Spider-Man is acquired power. At syempre, may mga superheroes na mayayaman. Hindi sila necessarily powerful, pero because they have access to resources and technology, they are powerful. Okay? Mission. So, ang lahat po ng superheroes ay may mission. Ang tawag ng mga scholars dito ay pro-social, meaning they believe in ideas and things that's greater than themselves. So, marami sa mga superheroes, ang mission nila ay ipagtanggol ang katarungan. Okay?
Ano ba ang ibig sabihin ng katarungan? Para sa inyo, anong ibig sabihin ng katarungan? Pag sinabi natin justice, ano siya? Kung familiar kayo sa superhero genre din, ano yung justice sa superhero genre? Sentinel of goodwill, yes. Okay. Accountability of villains, good over evil. Okay. So sa superhero genre, ang ibig sabihin ng justice ay naibibigay sa kalaban or sa villain ang nararapat na parusa sa kanya. Okay? So, mas ganun yung notion ng justice sa superhero genre. Kaya nga kung mapapansin niyo, yung mga superheroes, they also generally tend to work with institutions, meaning they tend to work with police, with the government, okay? Kasi ang ibig sabihin ng mission para sa superhero genre ay ma-achieve yung notion ng accountability. So kanina may sumagot ng accountability. Yes. So yan siya. At ang pinakahuli ay costume. Okay? Ang tanong ko, si Superman at Batman ba ay iisa? I mean, si Superman at si Clark Kent, iisa ba sila? Tingin ninyo, isang tao lang sila? Si Batman tsaka si Bruce Wayne. Okay, may nagsabi, no. Okay, bakit? Bakit hindi sila iisang tao? Okay, the costume distinguishes one from the other. No? Okay, so marami para sa inyo, ano sila, no? Magkaibang tao sila. Okay, magkaibang identity. At dahil yan sa notion ng costume. Okay, pero may sumagot dito, same person, different identities. Sa superhero genre, technically, they are the same person. In the Western superhero genre, they are the same person, but they have to dress up. Okay? Kaya importante po ang costume sa superhero genre. Kasi sa fantasy, they don't necessarily have to dress up and have an alter ego. Okay? And even in the fantasy, for example, magkaiba ang mission ng fantasy heroes sa superhero. Okay? So, importanteng qualifier sa superhero genre ang costume. Okay? But generally, yes, they are one person, but they are distinguishing an identity. Okay? Tandaan po natin yan, no? Kasi importanteng notion yan kay Darna. Okay. So ngayon, na-breakdown natin ang Western superhero genre. May question pa muna po so far? So, medyo gets pa naman natin. Okay. Sige. Try nating i-analyze si Darna gamit ang mga elementong ito. Una ay ang origin story. Okay. Ito ang origin story ni Darna sa comics. Naglalaro siya ng mga kaibigan niya. The one on my left is the original 1950 comics by Mars Ravelo. Okay. So, naglalaro siya ng mga kalaro niya, may bumagsak na kometa, nakita niya, nag-glow yung bato, ayaw niyang makita ng mga kaklase niya na nakakita siya ng umiilaw na bato, so nilunok niya. Tapos, sinigaw niya yung Darna, naging Darna siya. Okay, so yun yung kanyang origin story. Meron ba siyang kaparehong origin story sa mga superheroes na kilala ninyo? Exactly, para siyang si Shazam. Okay. Actually, tama. Actually, maraming sasabi na mas Superman daw si Darna, pero pag tinignan mo yung origin story niya, actually, mas malapit siya kay Shazam. At si Darna ay isa ring orphan. So may kapatid siya, ang pangalan ay Dean, sila ay nakatira kasama ng kanyang lola. Okay. Sa isang malayong probinsya, or sa probinsya sa labas ng Maynila. Okay. So, ano ba ito ang origin story ni Darna, no? Okay. So, okay. Darna originally started out
nakakaiba sa mga superheroes because yung mga unang kwento niya ay hindi na kwento. Ibig sabihin, nung una siyang lumabas sa comics, mas maraming pages sa comics ang tungkol sa kalaban. So, etong 1950 comics na to ni Darna, mas kwento siya ni Valentina. So, kumbaga, kung meron siyang 20 issues, 14 issues nun tungkol lang kay Valentina, hindi tungkol kay Darna. Si Darna lumalabas lang once in a while pag may trouble at doon sa ending kasi kailangan na niyang harapin si Valentina. Okay? So yun yung sinasabi ko na ang origin story ni Darna ay hindi niya origin story. Origin story siya ng mga kontrabida. Okay? So nagbago lang ito nung naging Darna si Vilma Santos. Okay? Bakit kaya nagbago ang ganitong narrative ng Darna nung si Vilma na? Sa tingin ninyo? So si Vilma naging Darna siya noong 1970s. Okay. So lahat ng mga pelikula before Vilma ay ano yan, mas kwento ng kontrabida. Kasi mas melodrama. Kasi tragedy siya nung villain. So yes, when Vilma became Darna, it was a showcase of the power of the star. Ayan. So, sinasel ang, okay. So, noong 1970s nagbago. Hindi na kwento ng kontrabida, mas naging kwento na siya ng adventures ni Darna. Hence, from melodrama, naging mas action-adventure siya. Okay? So, yun yung lagi kong sinasabi kasi ang mga kwento nila Superman, it has always been about them from the start. But with Darna, it was never about her. It was about the villain. So it started from melodrama kasi pinakita doon kung paano sila naging kontrabida at kung paano sila dinalo lang ni Darna sa huli. And then, the last characteristic is continuity is not valued. No, anong ibig sabihin natin ng continuity is not valued? Sino nanonood dito ng Avengers dahil tama, it's not about you. Sino nanonood dito ng lahat ng pelikula ng Avengers dahil gusto nyong masundan ang kwento? Di ba? Isa tong malaking selling point sa superhero genre, yung notion ng continuity. Ibig sabihin, may sinusundan kang kwento. Okay? Ang Darna walang ganon. Si Vilma, nag-Darna siya 4 times. Ay, welcome ako rin. Mula nagsimula ang Marvel Universe. Ayan. Ako din ay hanggang ngayon nanonood pa rin. Tumanda na nga ako sa Avengers. Okay. Pero sa Darna, hindi. For example, Vilma Santos played for Darna in 4 movies. None of those movies were in any way connected to each other. So wala siyang continuity. It's always a standalone story. And the thing is, even if it's a standalone story, walang origin story. Okay? Gets lang ng mga tao na siya si Darna. So I think ito ang ginagawa ngayon ng Wonder Woman, if I'm correct, no? Sabi kasi ni Patty Jenkins, wala daw kinalaman yung, at least dun sa previous interview niya, wala daw kinalaman yung part 1 ng Darna sa sumunod, part 1 ng Wonder Woman sa sumunod na Wonder Woman. Okay, so it's a standalone daw. Okay, so yes, tama ka, it's more of an anthology rather than a continuity. Okay. Ngayon, pagdating sa anong kasunod? Powers. Okay. So, si Nanette Medved po yung nasa baba. Sinong nare-remind sa inyo ng powers ni Nanette Medved bilang Darna? Diba? Parang mas Wonder Woman siya. Diba? Yung dito sa kanyang yung gauntlet, tama. Linda Carter, precisely. Okay. Ito po ang unang description ni
Mars Ravelos sa power ni Darna. So para kay Mars Ravelos, si Darna daw ay nagtataglay ng alindog ni Venus or ni Venus, kisig ni Apollo, at lakas ni Samson. In short, ano ang powers ni Darna sa original? Siya ay charming, maganda. Siya ay, when you talk about kisig in Filipino, anong ibig sabihin ng kisig sa Filipino? Di ba ito ay kagalang-galang. Pag sinabi natin sa Filipinong makisig, ikaw ay kagalang-galang, magandang tingnan, yun. At lakas ni Samson. So, exactly, yeah, kisig can also be upright. No? But pag napansin niyo, yes, maganda ang tingin. Very physical ang powers ni Darna sa simula. No? Pero syempre, nag-evolve. At kung makikita ninyo dun sa comics version niya, meron pa siyang laser beam sa kanyang kamay. Dun sa isang comics ay parang nakaka-sense din siya, no? Na meron din siyang parang sensing ability, parang si Spider-Man. Kaya, tapos yun nga, yung sa pelikula ni Nanette, siya ay may power yung gauntlet niya. So in short, yung powers ni Darna is basically a mix of not only Filipino, because to be honest, in Filipino culture, we consider beauty as power. Tama ba? Kasi ba tayo mahilig sa Miss Universe, di ba? We consider beauty as power in the Filipino culture. But then, notice the description. It came from Greek descriptions of power. Okay? Then, bakit ko dyan nilagay na Japanese? Yung pong version ni Angel Locsin ay kasama ng power niya, nagiging shuriken yung kanyang medallion, yung parang belt niya, nagiging shuriken yun. Okay. Then of course American, because the comics, the upper left comics, ano yan parang ka-powers niya kumuha siya ng powers sa X-Men. Okay. So yun yung powers. So it's a mix of everything. Ngayon ang tanong ko, di ba si Darna, kaya nagiging Darna siya dahil nilululun niya yung bato tapos sumisigaw siya. So, kanina nag-mention ako ng klase ng powers. Innate, acquired, and as part of, you have access to resources. Saan doon nabibilang si Darna? Acquired. Acquired? Okay. Acquired? Good. So generally, the question is, the answer is acquired, no? Okay, so it's actually a mix of both. It's a mix of acquired because the stone was given to her, but then it also becomes innate. Remember yung innate, you are born with it. Bakit ko nasabing it's a mix of acquired and innate? Kasi once nilulun po ni Darna yung bato, it becomes a part of who she is. So, meron pong description ng kanyang power na sinasabi na nananalaytay sa aking mga ugat ang kapangyarihan ni Darna. So, ibig sabihin, nag-fuse na sa kanya. Okay, so it's also a mixture of acquired and innate. But it will never be a product of an access to resources kasi si Narda po, who is the alter ego, has always been characterized as poor or mahirap. Okay? So sa Pilipinas, lahat ng superhero natin, except for a few, ay laging mahirap. Exactly, yes. Her personality becomes one with her powers. Actually, sasabihin ko rin sa inyo na si Vilma lang din ang nagpauso nung niluluwa yung bato. Kasi sa earliest movies at kahit sa comics, pag nilulun niya yung bato, isang lulun lang yon. Darna na siya forever. So sisigaw na lang siya.
Okay, so si Narda ay si Vilma din yung, sa kanya din nagsimula yung niluluwa yung bato, tapos kailangan niya ulit lunukin. Okay, so marami rin in-introduce si Vilma Santos na pagbabago sa Darna mythology. So, but it also, kung ang pagbabasihan natin ng kanyang description ng power ay yung nagtataglay ng alindog ni Venus, kisig ni Apollo, at lakas ni Samson, yes, tama, si Joshua Saturna, because Joshua Saturna is largely inspired by Darna rin. Okay, so as last point dun sa power, no, it disturbs the genre's preference for male notions of power. Kasi ano ba yung mga powers ng superhero? Diba? They're typically described as strong, rational, ibig sabihin parang huwag nating pansinin yung emotions. Ang power ni Darna hindi ganon, di ba? Ang power niya ay may kinalaman sa cultural notions of why beauty is considered powerful in the Philippines. But then also, the descriptions of power is not violent-based. So hindi siya nakabase sa notion ng violence. Okay? At hindi ikinakailan na kailangan ng emotion pagdating sa paggamit ng kapangyarihan. Okay. So ano ang next? Yan. Ito ang original mission ni Darna. So ang original mission niya ay, sorry, kasi nakikita siya. Okay, so ang original mission ni Darna ay siya ang magiging pinakamahigpit na katunggali ng kasamaang naglipana dito sa inyong daigdig. So, katulad ng mga Western superheroes, no, Darna has promised to rid the world of evil. Okay? Walang binabanggit dyan on justice. Wala pa. Okay? So, ang sabi niya lang, I will get rid of the world's evil. Which means, para siyang mas police. Kasi kailangan niyang diba? Kailangan niyang patigilin yung crime, kailangan niyang ihinto yung kalokohan, etc. etc. Pero, again, sa isang pelikula ni Vilma noong 1970s, sa Darna at ang Planet Women, na binago niya rin yung origin story ni Darna kasi dun sa Planet Women, ang ginawa ni Darna ay yung bato ibinigay sa kanya ng Diyos dahil busilak ang kanyang puso. Okay, so parang para kay God, si Narda, karapat dapat na mag-wield ng power ni Darna because of her pure heart. At doon, sa pelikulang yon sinabi na ikaw ang mangunguna sa pagpapatupad ng katiwasayan at katarungan. Okay? So sa Pilipino, iba ang ibig sabihin ng katarungan. So para sa Pilipino, ang katarungan ay ito ang ibig sabihin niya. At ito yung sinasabi kanina sa comment na social justice. So katarungan in Filipino society is to uphold karapatan, katotohanan, katuwiran, kapayapaan, at pagkakaisa. So napakabigat ng notion ng katarungan. Okay? Kung ang tatanungin ninyo ay, ma'am, nami-meet ba siya ni Darna, isang buong talk din yun. Kasi mahabang usapin yan. Pero, supposedly, this is what Darna stands for when we talk about katarungan. It is not similar to the justice, to the definition of justice in the Western superhero genre. Because ang definition ng justice doon ay accountability. Ang definition ng justice sa atin ay ito. So, uphold human rights, truth, reason, peace, and harmony. Okay? Next. Costume. Kilala niyo ba kung sino yung nasa picture? Kilala niyo po kung sino yung nasa picture? Siyempre, hindi ko na naman nakikita yung siya. Siya po si Gina Pareño. Okay? So, nag-Darna rin po siya noong 1960s. Ayan.
So, ano ang costume ni Darna? Alam niyo po ba kung ano ang costume ni Darna? Tignan natin yun siya. Hindi ko nakikita na yun siya. Costume ni Darna. Philippine flag, yes. This one is blue and yellow. This one actually really deviated from the typical Darna's costume kasi kulay blue siya. So, meron Philippine flag meaning red, white, tapos yellow kasi yung star, di ba? Ang sabi nung family ni Mars Ravelo, kaya daw siya naglagay nung parang loincloth, yung bahag, is because, for modesty purposes. Okay. Okay, yung original costume ni Wonder Woman, sa totoo lang, mas sexy yung costume ni Darna kaysa sa original costume ni Wonder Woman. No? Kasi yung original costume ni Wonder Woman, yung culottes. Sabi mahaba siya, mahaba yung boots, tapos yung kanyang costume ay hanggang dito. Armor talaga. Okay, kasi ang creator naman ni Wonder Woman ay self-declared feminist. Okay. So, yun. So, medyo totoong mas sexy ang costume ni Darna. But it also symbolizes the American flag. The Philippine flag. No? So, because of the colors. Okay. Pero sa Darna, kaya kanina ang tanong ko, tingin niyo ba si Bruce Wayne at si Batman ay iisa or si Superman at si Clark Kent ay iisa? Kasi sa Darna, supposedly hindi isa si Narda at saka si Darna. Magkaibang tao siya. Magkaibang tao sila na may magkaibang buhay. Okay? Meron isang comics na si Darna ay nagkagusto sa isang alien. Si Narda ay may mahal na tao. Na in love sila sa dalawang magkaibang tao. Pero hindi pwedeng magpakasal si Narda at saka yung jowa niya kasi broken-hearted pa si Narda. Okay? So anong sinasabi ko doon? Kung hindi na-modify ito ng mga pelikula, again, nagsimula ulit siya kay Vilma Santos, no? Although, nagsimula siya kay Vilma Santos na isa na lang yung actor na nagpe-play kay Narda at kay Darna. Dati kasi magkahiwalay din siya. Technically, magkaiba siyang tao. Okay? Kaya, complex yung discussion ng costume sa Darna. Tapos, literal na nagbabago yung kanyang itsura. So, very much like Shazam. Kaya, ang costume sa Darna ay mas body change. Kaya ang tawag sa kanya ay dimorphic. Okay. Kay Batman at Superman, walang nagbabago sa kanilang katawan. Nagsusuot lang sila ng damit. Si Darna totally changes into another person. So, yan siya. And actually, according din sa aking nabasa, no, mas may cultural roots yung notion ng spirit possession. Kasi yung description po ni Darna kung paano pumapasok sa katawan niya si Narda, nakalagay talaga doon na nawawala siya sa sarili. May ibang nagtitake charge sa kanya. So yun yung original description ng powers ni Darna. Hindi katulad ni Billy Batson na aalala niya kung anong ginagawa ni Shazam. Si Darna nung simula, in the first few episodes or in the first few issues of comics, hindi niya naaalala. Okay? So mas malapit siya dun sa notion ng spirit possession sa atin. So very cultural din. Okay. Okay, now let's review. Ano ang foreign influences ni Darna? Okay, tingnan ko po ulit ang ating chat.
Ano ang foreign influences? Parang pang-host lang, yes. Actually, siya ay vessel. Tama. Tama ang yung tanong na, so parang host lang si Darna. Technically, yes. She is just a vessel of Darna. Okay. So ano po ang mga influences ni Darna na foreign? Can you tell me? Okay. So American, Japanese in terms of powers, yes. Ano pa? Okay. So mostly on powers. What else? Even in the origin story, meron din naman talaga siyang foreign influences, no? Costume din, kasi sabi niyo nga, it reminds you of either Wonder Woman, a little bit about Superman, because Superman is also wearing the American flag. What elements make Darna Filipino? What do you think makes her a Filipino? Pagnarda siya. Okay, different definition of justice. Okay. What else? Ano yung, okay, yes, that's true. Mahal na mahal niyang pamilya niya. Okay, sa costume, modification ng bahag, yes, true. Social class is also true. Of course, she carries Filipino values, no? Okay, yung notion of sapi, okay. So, okay, you're able to, okay. So, you're both able to identify what are the foreign and the local influences of Darna, no? So, ang tanong ko ngayon, so, siya ba ay purely Filipino lang or purely influenced lang by Americans? What do you think? Amalgamation. Okay. So, in short, so kaya ang tanong natin ay supposedly, okay, so in short, si Darna ay tama, siya ay mix, siya ay combination, siya ay hybrid. Okay. I remember that one of my main rationale for studying Darna before was to prove to people that she is not an imitation of foreign superheroes. Except that I was also wrong. Largely, she was influenced by the Western superhero genre, but then she was also very Filipino. But I cannot say for sure that she is purely Filipino, nor she is a Western creation. So in short, Darna is a hybrid. Okay? Bungguan at tunggalian ng impluwensya ng colonizer at ng colonized na pinagsama at nagresulta ng isang bagong creation, which is Darna. Okay? Kaya minsan, pag sinasabi rin nila ng Pilipinong-Pilipino si Darna, I also tend to disagree because that's not entirely true. But then I also disagree when people would say na she is really just an imitation of foreign superheroes because that's also largely not true. Okay? So katulad nga ng sabi ko dito, she is an example of the intersection and negotiation, although yes, violent at most times, between the elements of the foreign and the local, thus she is also something else. Meaning si Darna nga ay isang hybrid. Okay. Anong nais kong ipunto dito? Walang pure, authentic na kultura. Lahat ng kultura ay kombinasyon ng maraming elemento. Okay? Na nag-fuse together, although sometimes very violently. I also don't want to dismiss the violence of colonization. It's very important that we realize that we have been violently colonized. But then, it also does not mean na humiga lang ang Pinoy at sinabing, okay, sige, i-colonize nyo kami. Hindi. May paglaban na naganap.
hindi man sa malaking paraan, sa maliliit na paraan, nakakalaban ang Pilipino. Hindi tayo totally kumbaga nabura, hindi totally nabura ang ating kultura. Napilitan ang colonizer na i-accommodate ang ating kultura dahil kung hindi natin yung tatanggapin. Kung hindi nila natutong i-accommodate ang sarili nating kultura sa kanilang ini-introduce na kultura. Okay. So generally, Filipino culture is really a hybrid. The same way that Darna is a hybrid. So anong point ko? Hindi pwedeng laging tingnan na tayo ay biktima. May paglaban. Hindi man sa merong malaking paglaban, merong maliit na paglaban. So katulad ng Darna, may mga maliit siyang paglaban. Okay. So, ang tanong natin, ma'am, so expert tayo sa Darna, ay ano naman? Or, ano ba ang value ng post-colonial theory para sa atin, no? Or ano naman nga kung post-colonial si Darna? Ang sagot ay nandoon sa notion ng transformation ni Narda from Darna. Kanina may nagbanggit na noon, so lalawakan ko na lang, no? So, kung gusto nating maintindihan ang kahalagahan ng paggamit ng post-colonial theory, makikita natin ito sa process ng transformation ni Darna. Kasi ang nire-represent niya ay ito, the longing of the colonized or the Filipinos to become something or someone who is powerful. A colonized is always in and transforming into someone who's powerful is a way for us to reclaim who we are. Next, it also represents the dream of a colonized country to become a fully formed realized identity. In short, totoong Pinoy pride. Hindi yung Pinoy, natutuwa tayo kapag kami nabalitaan tayong foreigner na may 1/3 ng blood ng Pinoy at nagiging proud tayo. Okay. So by realizing who we are and our identity, we become a fully formed person. The same way that Narda becomes a fully formed person also as Darna. Okay. At pinakahuli, yung transformation ni Darna, nire-represent niya yung desire ng Filipino na maka-break free sa trauma na ibinunga ng kolonisasyon. Kung mapapansin ninyo, napaka-importanting tanong na kung si Clark Kent at si Superman ba ay iisa. Iisa sila kasi Clark Kent is always powerful. Kasi he is really Superman. He's just hiding his powers in the identity of Clark Kent. The same way with Batman. Batman is powerful. Bruce Wayne is already powerful by the virtue of him being rich and having access to resources. Hindi nila problema ang notion ng post-colonial kasi they are powerful from the start. But with Darna, Narda is powerless in a way kasi mahirap siya, babae, bata. Pero once naging Darna siya, nare-reclaim niya kung sino yung totoong siya at nagiging fully realized person siya. Kasi sino ba si Darna? Darna is a warrior, Darna is confident, Darna is powerful, Darna is beautiful. Darna is a person that that regular Filipinos long to become. And so, yun ang kaimportante nga ng pagbasa sa kanya bilang post-colonial na character. Okay? Kasi ito ang paraan na ginawa ng Pilipino para makalaban. Kahit man lang ba sa kwento ng superheroes. Okay? In short, ang post-colonialism is the colonized way of reclaiming our identity. Okay? So, sabi nga dito, ito ang ginawa ni Darna. Kasi hanggang ngayon, when we talk about superheroes, it's always the male that we associate as superheroes, no? And then it's always their stories that dominate conversations on popular culture. But I think for me, Darna text subverts the genre, very much like a hybrid. Binabaliktad niya
And she tries to create a space for the relevance of superheroine from the margins. So she is highly influenced by America. She's also highly influenced by Filipino culture, but then those two, when you join them together, she becomes something else. Okay, and she becomes a perfect representation of someone who is from a colonized country. So, ito ang kahalagahan ng paggamit ng post-colonial sa pagbabasa ng pelikula. No? Katulad ni Darna, it mirrors our struggle to assert our voice and our identity, which in today's popular culture, paano gagawin ng Pilipino ang mag-assert ng kanyang identity at ng kanyang boses. We cannot let other people talk and tell others about us. So we have to do it ourselves. So I think that's one of Darna's very important function in popular culture. And you know that kasi pop culture siya, maraming kang pwedeng ma-impluwensyahan. Okay, so yun po, dyan nagtatapos ang ating pag-uusap ngayong araw na ito. Yan. So kung kayo po ay may tanong, yan. At teka, ililipat ko ba muna kanino ang... Keldea. Sa akin po. Sige. Yan. So thank you po, Ma'am Lee. So the floor is now open for your questions. Kapag may tanong po, pwede po kayong mag-send ng questions through the chat box. So, medyo kanina kasi I have to switch scenes, no? Kasi hindi ko nakikita yung chat. Opo. So may tanong po ba? May tanong. Canonical from Antonio Agregado. Okay. Canonical po ba lahat ng version si Darna? Yes. Actually, magandang tanong yon kasi katulad ng continuity, hindi masyadong ino-honor sa mga Darna stories ang notions ng canon. Kasi ano ba yung canon, di ba? Yung meron kang in-establish na set of conventions na kailangan present sa Darna. No? Ito lang ang constant lagi sa Darna. Kailangan may ding, kailangan may bato. Yun lang. But you are free to experiment on her origins. Kaya nga, iba-iba yung origins. Minsan sa alien galing yung power, minsan sa higher being or religious. Yun. So, iba-iba. So, yung notion ng canon, hindi siya masyadong nag-a-apply kay Darna. As long as, yun nga, may bato, may ding, okay na yun. May follow-up question po siya. So, ito ba yung, so bali po nasa retroactive continuity si Darna? Medyo posible. Although, ako hindi ko na nga siya nilalagyan ng term kasi parang generally, ano talaga siya, hindi na sinusunod yung ganong notion ng superhero element. Yun. So next question po, if you're given a chance na baguhin ang story, power or characteristics ni Darna, ano po yun and bakit? From Sydney Rojas. Wow, thank you for that very Miss Universe question. Lagi nga itong tinatanong sa akin kung ano daw ang pwede kong... Actually, ang una ko siguro i-comment would be if given the chance, no? Sorry, hindi ko mailipat sa iyo yung hosting. If given the chance, I think, number one, uunahin ko yung costume. And wala siyang kinalaman kung dahil may sexualization aspect siya or hindi. But really, it's more of a common sense. And what do I mean by that? If you are a warrior going into battle, then just dress appropriately. So, di ba? Yun lang yung point ko Kaya parang importante sa akin na kung may chance na baguhin yung costume, baguhin natin into something that's more
towards the notions of like, kung warrior ka, syempre protected lahat ng bahagi ng katawan mo, di ba? Kahit ba sinasabi natin immune ka sa bullet, iba pa rin yun. So, importante yun kasi tingin ko kayang baguhin eh. Kasi si Captain Marvel, yung kung kilala niyo yung character niya before, super sexy din ang costume niya. Tapos, naging iba yung costume niya nung mga recent years na. No? Tapos, ang inadapt nila Brie Larson ay yung talagang full warrior costume. So, yun. That's one thing I'd really like to change. Then, parang sa akin may value yung ibabalik yung difference ni Narda tsaka ni Darna. May value siya kasi warrior yung character. So, ibig sabihin, iba yung characteristic niya, iba yung pag-iisip niya, iba yung utak niya, kesa sa human alter ego. So, yan, importante sa akin yung dalawang elements na yon kung kayang mabago, yan yung pagtutuunan ko ng pansin. Ang daming pwedeng laruin sa ganong klaseng pagkukwento, na mas malalim actually. Next question po from Antonio Agregado. Ano po masasabi niyo sa struggles nung movie adaptation ni Darna? Yung canceled na idea ni Eric Maty about the woke Darna, and ano po ine-expect niyo sa version ni Gerald Tarog? Ang hirap nito, Seymour. Mahirap tong tanong na to. Kasi, may mga nakakausap ako within those circles tungkol na dun sa Darna. Tingin ko actually, hindi ko alam kung masasagot nito yung tanong, no? Pero tingin ko actually, this is both the best time to do a Darna film, if only because female superheroes are taking center stage. So, sunod-sunod na, may tapos na si may Wonder Woman, may Captain Marvel, etc., may Black Widow. But then also, I think this is also the time that's very hard to do superhero film, a local superhero film, no? And this is because audiences are very very critical and saturated na kasi sila sa mga special effects, intensive na pelikula. So sana hindi doon pumunta sa ganong notion kasi may room na naman for comparison, then we will end up, we would always end up being inferior because we don't have that kind of technology, unfortunately. So, parang para sa akin, kung i-breakdown yung character ni Darna, baka mas better na baka mas better na pagtuunan nila yung pansin yung kwento ni Narda. Kasi mas siya yung Pilipino. Mas siya yung perspective ng Pilipino. Ayun. So, and also I think a lot of the things that happened with the film is because of the casting. So, ang daming paulit-ulit na casting doon eh. Sorry, iniwasan ko ng konti yung tanong. May next question po from John Gabriel. For you po, sino po ang fit para mag-play ng Darna lalo na po ngayon sa generation na ito? Si Kaki na lang, ganun. Actually, kung Darna na magkahiwalay yung character, ang preferred ko si Angel Aquino. Na Darna. If only because the bearing of a warrior is there. If Darna is also played by a young, this is not a popular view, sorry, but if Darna is played by a young person, iba yung experience ng warrior, and if I'm going by the characteristics of Darna, iba yung experience ng warrior, diba? So yun yung medyo sa akin. Yun. So pag tinatanong ako sino gusto mong mag-play ng Darna, I mean apart from Angel Locsin, I prefer someone, a Darna who's really
who really embodies the warrior quality, yung may wisdom, may strength na, may beauty, may grace, yung gano'n. Kasi pag medyo bata ka, iba naman talaga, may difference. Okay po. Next question po from Car Cotamora. Naging effective po ba ang messaging ng Filipino branding sa story development ng Darna? Actually, I'm going to go back to the films of Nanette Medved and Anjanette Abayari. I think, but this was viewers before, their films came out in the 90s. So so Nanette Medved and Anjanette Abayari also played Darna kasi. Tapos maraming in-incorporate na elements doon na medyo Western. I think yung mga fans pa ni Darna ay nag-react na bakit kailangan ganunin yung character. So I think medyo mas established na mas Filipino si Darna, mas maganda. Rather than adapting parang yung mga foreign, yung mga at least in terms of power, yung ganon. Tapos kasi lalo na yung Darna ni Nanette Medved, para talaga kasi siyang directly influenced by Superman. Yung kwento ni Lois Lane tsaka ni Clark Kent. Yun. So yung at least yung medyo pelikula na yun, very Western ang perspective nun. So I guess malalaman ng fans na kung ito ay okay, na sobrang kayo ng gaya or like no, this is still us. Okay po. Next question. Ang mga Pinoy ay laging naghahanap ng superhero na maraming pagkakataon at iniisip natin na ang bawat gumaganap nito sa pelikula ay representasyon kung sino si Darna pati na sa tunay na buhay. Gaano kahirap para sa mga susunod na Darna ang pamantayan na ibinigay ni Angel Locsin bilang Darna o Narda sa kasalukuyang panahon? Actually, medyo mahirap nga ngayon. Lalo na kasi medyo sobrang identified si Angel Locsin as Darna. Nag-iiba na, I think, ang tingin ng manonood sa pagpa-play ng superhero. Hindi na siya basta part lang sa pelikula na kailangan, hindi lang siya parang basta role lang sa pelikula na gagampanan mo. Kailangan in a way na i-embody mo na rin siya sa labas. Okay? And that's why I think medyo ang lakas pa nung identification ng Darna kay Angel. Actually, more than in any other Darnas in history, aside from Vilma Santos, ang isa sa pinaka malakas ang kapit or ang dikit ay si Angel Locsin. To think that Marian Rivera also played Darna most recently. Kasi mas 2009 siya eh. So yon, iba na ang hinihingi ng lipunan ngayon sa role ng superhero. The same way that, as for example, Chris Evans has literally become a Captain America in the US because he's literally fighting with Trump. Si Gal Gadot has also taken up feminist causes in the industry because Wonder Woman is a feminist icon also. So, nagbabago na. Kaya mas mahirap to think mag-play ng superhero ngayon kasi it asks something that's very different from you. Hindi katulad halimbawa ng, parang na siyang action, di ba? Like for example, si FPJ, nung ina-expect ng tao na kung sino siya sa pelikula, ganun din siya sa totoong buhay. So mas ganun tumingin ng icon ang Pilipino. Nakalapit sa kung sino ka talaga. So very important yun. Hindi katulad sa ibang bansa na, sige, kung si Christian Bale, after niyang mag-play ng Batman, nakalayo siya dun sa role after. Diba? Pero dito sa atin, dumidikit yun sa'yo. Okay po. So, may tanong yung speaker natin ng first part ng webinar series. Nakita mo? Althea. Wait lang po. Saan po? Richard. Ayan. Nabasa na. Nabasa na? Yes, opo. Yun yung sinagot ni Ma'am B. Yeah.
Kakatapos lang pong sagutin. Oo, yun. Kaya, kumusta si Jane De Leon? Ang hirap mag-Darna ngayon. Hindi na po natuloy. Nakaka-pressure siya actually. So, ito po next question from Melvin Rosetes. Possible po ba na magkaroon ng Filipino Heroes Cinematic Universe? Kumbaga, meron pong crossover na ibang hero sa isang screen. Nung isang araw, may nakita akong artwork ni Darna tsaka ni Wave. To those who are into the superheroes, you know that Wave is a Marvel character who is a Filipino, diba? So lumabas siya sa Agent of Atlas. Pangarap ko yon na sana mangyari. Pero actually dito sa Pilipinas, dapat hindi siya mahirap mangyari because the most popular superheroes are owned by one person. And that's Mars Ravelo. Hindi ko lang alam kung in terms of the producer side, when I say producer side, yung kung sino man yung nakabili ng rights to adapt these characters, hindi ko alam kung may ganun silang plano. Normally kasi, for example, yung Ravelos, they might not have the finances to actually produce something like that. Sa ibang bansa kasi, di ba, ang may-ari ng superhero characters are companies. So, may political economy rin kasi yung superheroes eh. So, ang may-ari sa kanila, malalaking kumpanya, kaya kayang gawin siya ng isang bagsak. Pero dito sa atin, hindi pa masyado. Pero sana posible. Maganda kasi. Okay na po. So, last question po is from Raymark. Since hybrid si Darna, acceptable po ba ang pag-cast ng mestiza actresses sa kanya or should we reclaim her as a Filipino superhero by erasing the inherent colorism by hiring morena actresses in the Philippine entertainment industry? Actually, yung Darna na character na na-envision ni Mars Ravelo ay yung pinakaunang okay, sige. May context lang akong konti, no? So, dati kasi nung ina-adapt yung comics sa pelikula, ang ginagawa ng mga direktor ay hinahanap nila yung malapit doon sa itsura ng comics. Kasi magagalit yung mga tao pag hindi kalapit. Kasi fans sila ng comics eh. So hahanapin nila yung pagkapareho ng mga physical characteristics. But also at the same time, sometimes comic illustrators kumbaga kung sino yung i-imagine nilang character, yun din yung dinodrawing nila. Okay. So bakit ko siya sinasabi? Kasi ang unang-unang nag-play na Darna, okay, yung Darna character ha, hindi yung Narda, kasi dati magkahiwalay nga siya. Ang unang-unang nag-play na Darna ay mestiza. Si Rosa del Rosario. So si Rosa del Rosario ay ang features niya talaga ay Espanyol. Okay, so kung ang tanong ay kung pwede natin i-reclaim, okay yun. Binibigyan ko lang ng parang historical background yung na si Darna talaga ay unfortunately hindi siya yung Filipino looking nung ginawa siya ni Mars Ravelo. Siya talaga ay pattern after a foreigner or at least someone who has a foreign talaga blood, parang ganun. So, yun. Kaya ibang-iba kung halimbawa, yung kanina nagtanong sa akin si Angel Aquino. Angel Aquino really looks Filipino, di ba? So, yes. Ang maganda nga kasi kay Darna, inhabitable persona siya. Anong ibig sabihin sa inhabitable persona siya? Pwede siyang bata na naging Darna, pwede siyang pilay. Actually, may pelikula si Vilma, tapos yung series ni Marian Rivera, pilay siya. Pwede rin siyang lalaki. Si Chiquito tsaka si Dolphy nag-play ng Darna. Pwede rin siyang bading. So, ang maganda kay Darna,
inhabitable persona siya. Pwede kahit sino. Pwede kahit ano. Parang ganon. So, yun. Kasi nga kumukuha lang siya ng vessel. Ha? Hindi, kumukuha lang kasi siya ng vessel, di ba? Kumukuha lang kasi siya ng vessel. Pero yung interpretation kasi ng halimbawa, kasi dun sa pelikula ni Dolphy tsaka ni Chiquito, parang naging bading na Darna sila. I mean, kung logically, dapat babae pa rin siyang lalabas. So parang siya sa tour na yung peg niya dapat babae talaga na warrior. So mas ganun. Siguro basa na lang muna ako ng ito comment lang to, galing kay Yuki. Now, my impression of Darna and Narda is really a symbolism of how our countrymen wanted to break free from our colonizers back in the old days. So talagang I am surprised po na people do not look at it sa perspective ng post-colonial po. Sino po mas nuanced ang characterization? Si Darna or si Valentina? Are they defined by each other like Batman and Joker? Actually magandang tanong yun, no? Kasi totoo yun sa western superhero genre, lalo na I think stories ni Batman. All the villains of Batman represents an aspect of his personality. Si Joker represents the aspect of his personality na paano kung nag-shrink siya into madness. Yung hindi niya na-transform yung trauma niya nung pagka-witness ng pagkamatay ng magulang niya. Paano kung hindi niya yun na-transform into being a Caped Crusader? Baka naging Joker siya. Sa Darna, hindi necessarily aspect ng character niya si Valentina. Hindi siya ganon. So, talaga, si Darna kasi is, mas para siyang DC figures. Ano ibig kong sabihin? Yung DC figures kasi, ang tawag sa kanila sa comic books ay, godlike. Diba? Kasi, like, for example, si Superman is already a god. God din naman si Diana Prince, si Wonder Woman. Technically, medyo you can actually look at Flash as a god because speed yung hawak niya eh. So si Darna ay pag inalam mo yung molde niya, siya ay yung ganong siya ay naka-follow doon sa ganong mold. Kaya sa DC Universe, ang isa sa pinaka-popular na superhero ay si Batman kasi siya lang yung humiwalay doon sa template ng DC superhero na perfect at almost godlike. No? Kaya siya yung popular. At yun naman ay, kaya mas popular rin yung mga characters ng Marvel kasi yung heroes nila were never treated as gods. Okay? Si Darna is really following the DC pattern before na siya ay almost godlike. So, anong point ko doon? Ibig sabihin, if she's almost godlike, then she is perfect in every way. So, walang sa kanya, yung walang flaw. Hindi siya flawed person. Kaya nga ang totoong drama sa buhay ng kwento ni Darna ay wala kay Darna na kay Narda. So, siya talaga yung dapat na kinukwento. Yun. Kasi yung character ni Darna is really perfect as it is. Actually, kaya rin naisip nila na iluwa ni Narda yung bato is because they wanted to find a weakness to her character. Kasi perfect nga siya eh. So, parang magkakaroon ng story conflict kung maluluwa niya yung bato kasi pwede yung mawala, so pwede siyang maging plot point, kikidnapin si Ding kasi siya yung keeper ng stone, so pwede siyang plot point. Yun. So, kaya ginawang ganon kasi nga initially perfect character si Darna. Kaya Valentina was never her opposite. Ayun. Again, kasi kung sa script writing yun, di ba? Kung wala namang problema si Darna, hindi interesting yung kwento. AA Moncawe po. If given na po yung personal interest niya sa Darna, do you think it is also necessary na magkaroon totally ng bagong babaeng superhero for the present generation instead of recreating Darna again? Yes, of course. Why not? Oo, yeah. Actually, hindi ko alam bakit wala. Pero yes, sana.
Or we can also look at it as maybe because hindi pa rin tapos yung symbolism ni Darna sa atin, kaya hindi pa tayo makamove on to make another one. I mean, we can also look at it that way. Pero yes, baka sa inyo may makaisip, then go. So, last question na po. From Jeffrey Christian La Peña, kung kayo po ang gagawa ng pelikula patungkol sa Filipino superheroes na nangyayari sa kasalukuyang panahon, ano po ang origin stories, powers, and costume po? Ay, grabe. Ang hirap ata nun na. Kasi ang dami nun. Ako ano lang, basta siguro yun, in terms of costume, I'd really want a redesign of it to make the costume right for a warrior. Okay? Importante yun. Tapos, in terms of characterization, I'd really want Narda and Darna to be two different people. Tingin ko kasi as long as we're still a country that struggles to find who we are or to define who we are, maganda pa rin siyang pang-reclaim ng kung sino tayo. Okay? Kasi hindi pa rin talaga tayo buo. Unfortunately speaking, hindi pa rin tayo buo bilang isang nasyon. Hindi rin buo yung ating identity bilang Pilipino. So, para sa akin, meron pa rin siyang imaginary power. Yun. Pagdating sa kwento, tingin ko, importanteng ilagay si Darna sa sitwasyon na maraming Pilipino na mabibigyan niya ng boses ang maraming Pilipino. So, napaka-importante sa akin nun kasi otherwise matutunaw yung power niya to represent us. Pag hindi na ganun si Darna, tunaw. Okay? Tunaw na tunaw yung power niya. Siguro bibigay ko example yung yung pelikula ni Anjanette Abayari na Darna, no. Ang naging issue kasi, nakakalungkot kasi ang issue lagi doon kung paano siya plinay ng character, pero nakalimutan yung pelikula. Pero yun, isa yun sa gusto kong pelikula ni Darna, if only because the story was something that was really Filipino. Ito ay ang kwento nun ay paano dinil ni Narda, who is Anjanette Abayari, yung aftermath ng Mount Pinatubo eruption. So, ganun yung kwento nung pelikula ni Anjanette. It was directed by the late Peke Galiaga. It was a film that I really did not appreciate before, but then when I got to watch it and realize that it's really actually, it talks about who we are as Filipinos and how we react to tragedy. So, napakaganda nung pagtingin na yun. So, parang para sa akin, kung gusto mo maging relevant pa rin siya, yun, gumaganong kwento pa rin yung gagawin ko. Yung something na pang sa atin lang. Pag masyado tayong dumikit sa labas, nawawalan siya ng value. Yun.